Live na tayo. Magandang araw sa inyong lahat, no, mga kapatid, kaibigan. Nandito ulit tayo. Kasama ko sila Pastor Jason, Pastor Ray, si Brad Rodolfo, ang asawa ni Pastor Jason, si Sis Michelle, no? Michelle? Ay. Yun, nandito tayo ngayon at magkakasama muli sa isang pagtipon ngayon na tatalakayin natin ang okay na ba yung boses? Okay na. Malinaw naman siya. Ito ngayon ang ating kasing pag-uusapan tungkol sa pagbabasa ng Biblia. So ito kasi yung madalas nating ma-encounter, no, sa mga mixture, kung tawagin nating mixture, yung hinahalo-halo lahat ng nababasa. Hindi naman lahat ng mababasa sa Biblia ay para sa atin lahat ngayon. Hindi para sa atin yan. May mga talata na totoo sa panahon nila, pero kung kukunin natin ng wala naman sa tamang konteksto, lalabas mali o contradiction ngayon. Kaya kailangan natin is ang right division. Kaya may principle tayo yung 2 Timothy 2:15 na hindi lang basta basa ng basa, kundi i-rightly divide natin. Kapag hindi natin dinidivide yan, lalabas, parang magulo yan. Magulo talaga, hindi parang. Pero nasa tamang dispensation dapat. Tayo nasa dispensation of the grace of God. So, marami hindi alam yan Hindi nila tinatanggap, hindi alam na meron tayong dispensation ngayon. Na apart from the law dispensation sa ilalim ng batas ng mga Hudyo, iba yon. Ngayon, nandito tayo sa dispensation of the grace of God. Ngayon, meron tayong sa dispensation natin, meron tayong tinatawag na reconciliation. Yan yung one of the truths, ito yung mga katotohanan na hindi mo makikita sa Old Testament. Kasi hindi naman ito ni-rebuild. Ni-rebuild lang ito. Hindi to alam sa kanila under the prophetic program. Ni-rebuild lang ito bilang mystery kay Apostol Pablo. Kaya kung babasahin mo sa Old Testament, makikita mo ay hiwalay pa ang Gentiles sa Diyos. Strangers pa sila, aliens. Kaya nga sa Ephesians chapter 2 verse 12, ano sabi? That at that time, you were without Christ. Sabing gano'n, no? Being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. So, hindi tayo kasali pa sa programa ng Diyos sa Israel. Tayo hiwalay pa sa kanila So, dito ngayon papasok yung but now, pag tinuloy natin yung pagbasa sa Ephesians chapter 2 verse 13, sabi, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Yon. So, tuloy pa natin, no? But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, tayo, mga Gentiles, are made nigh, inilapit by the blood of Christ, for He is our peace, who have made both one and had broken down the middle wall of partition between us. So, wala ng Gentiles, wala ng Hudyo. Pantay-pantay na tayo ngayon sa ating dispensation, na hindi alam yan ng marami, no? Kaya magulo So, ano tayo ngayon? Sabi ni Pablo, diyan papasok yung ministry of reconciliation. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to 21, sabi diyan na, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Buong mundo, world na. Not imputing their trespasses unto them,
and had committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God, for he had made him to be sin for us, we who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word. Sabi, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kaya kami, bilang ambassadors for Christ, minsan nabibisit sa amin yung pinapasok namin mga grupo. Gusto namin ma-share yun yung aming word of reconciliation. Meron pa nga, pinapalayas ako sa grupo nila Sasabihan ka ng bobo, bugok, balis ka na rito, Edong. Sasabihin gano'n. At ito mga ito. Ang daming IAC doon, may Catholic, di nila pinapalayas. Bakit ako, wala naman ako minumura doon. Sila yung nagmumura. Titiis nga ako doon Puro mura ginagawa So, hindi dapat kayong magalit sa amin. Kasi may dala kaming word of reconciliation. Dapat pakinggan nyo rin kami. Di ba yan din naman ang ginawa ni Soriano sa mga ibang religion? Nagsishare din sila, sinasabi rin nila niya yung mali. Ngayon, pupunta ngayon tayo sa pinaka-topic natin. Yung bago tayo palaganap ng salita, mag-word of reconciliation, magturo. Kailangan malaman natin na yung hindi lahat ng mababasa sa Biblia ay tama agad. Tulad niya, noon, Gentiles, walang pag-asa. Ngayon, meron na at wala ng partition. There is neither Jew nor Greek. So, yun nga. Hendrickson Bible. Kaya ang sinasabi ko ngayon, kaya ang title natin, hindi dahil nabasa sa Biblia, ay tama agad. Kailangan natin malaman to. Dahil ito yung prinsipyo ng 2 Timothy chapter 2, verse 15. Study to show thyself, approve unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang i-divide mo rito, yung truth Hindi mo i-divide yung mali sa tama. Yung di-divide mo, yung truth for Israel and truth for the body of Christ. Yan yung church na binuo ni Jesucristo through Apostle Paul. Yan yun, body of Christ. Yung Church of God, general name yun Kasi may Church of God rin ang mga Hudyo. Kaya wag natin ipilit na pag umanib ka sa name na Church of God, yung iba umaanib sa name general name yan, Church of God. Ibig sabihin, pag-aari yung assembly ng mga tao na yon. Hindi yan yung proper name o proper noun. Na ito yung aanib kami rito. Kaya ang ginawa ni Soriano, inimitate. Kaya di ba, may video siya. We are not the true church. We are imitators of the true church. We are not the true church. Ginaganon niya hindi nga sila yung hindi niya alam kung paano maging true church. Kasi ang true church, assembly of called out people of God yan. So, hindi niya alam yun. Kaya ginawa niya, kinopya niya yung pangalan, at sinabi niya, utos na umanib. So, ginamit niya yung Romans 12:9. Dahil tunog-anib, makisanib sa mabuti. Kaya ang utos ng Diyos, umanib sa iglesia. Pero pag binasa mo sa English yun, iba't iba yung ibig sabihin Abhor evil, Tapos, sabi sa ang sabi doon, abhor evil and ano ba yung doon? Pakibasa nga, Brad, yung Romans 12:9, abhor evil and cleave to that which is good. Amen. Sabihin, dumikit ka or panghawakan mo ang mabuti. Yung morality nilang pinag-uusapan doon, di naman yung pag-anib sa church Yes, tama po. Bakit ganun? Wala naman tinuro si Apostol Pablo na umanib ka sa church.
Dahil ang mga kausap niya, sila, i-membro na nga sila. Kaya mali, out of context si Soriano dyan. Kaya huwag niyo sabihin lahat ng sinasabi ni Soriano ay tama. Ako dyan, no? Oh. Kaya yan, hindi lahat ng mababasa sa Biblia ay para sa atin ngayon. Isa yan sa kailangan, hanapin mo rin yung context at i-divide. At isa sa pinakamalinaw na tatalakayin natin ngayon, yun nga, yung 2 Timothy 2:15. Sa Tagalog, ano ba sabi? Pag-aralan mong maipakita ang iyong sarili na subok at tanggap ng Diyos, isang manggagawang hindi kailangang mahiya, na matapat na naghahati ng salita ng katotohanan. Anong sabi? Study. Hindi lang basta-basa, kundi masigasig nating pag-aralan. Mag-aral tayo. Hindi lang basa ng basa. Yung iba kasi, mababasa mo ba yan? May mga ganun eh. Saan mababasa yung once saved, always saved? Hindi naman nag-aral. Parang ginawang dictionary lang yung Biblia na kailangan makita niya yung word na yun. Kundi walang salitang ganun. Napaka panahon pa ni Limahong ata yung argumento na yan. Ano pa sabi? Approve unto God. Sinusukat ng Diyos yung ginagawa mo, hindi ng tao. Kailangan ma-approve ka ng Diyos. A workman, manggagawa, siyempre may tungkulin yon, na not to be ashamed, hindi mapapahiya sa maling pagtuturo. Kailangan pag-aralan mo yung ituturo mo. Rightly dividing, tamang paghahati, tamang paglalagay sa wastong dispensational context. So, kaya ngayon, maraming nagsasabing nasa Biblia na naman yan. Wala naman na mali dyan. Kasi nasa Biblia daw. Lahat daw ng tinuturo ng preacher tulad ni Soriano, marami ko nakakausap, no? Sabi nung mga membro, sige, anong mali dyan? Anong mali? Lahat yan, batayan Biblia. Mababasa sa Biblia, kaya bilib na sila. Sabi ko naman, pag ginamitan mo ng rightly dividing the word of truth, mabubuksan mata mo. Mali-mali ang turo, mixture kung tawagin. Parang chop suey, sari-saring gulay na halo-halo. At dahil halo-halo, hindi ka makakarating sa knowledge of the truth. Basa ka lang ng basa at naaral mo, pero mali pa rin yung intindi mo. Kasi walang right division, malabo. Baka ang salvation mo, sigurado, malabo din. Lalo na kung gospel lang hinalo-halo mo. Ano ba sabi dyan? Pag hinalo-halo mo yung gospel, ano sabi? That pervert the gospel of Christ. Sabi nga ni Apostle Paul, ano daw ang preacher na naghahalo-halo ng gospel? Sabi sa Galatians 1:8-9, let him be accursed. So, parang tunog sinumpa, di ba? Accursed, tinakwil, sumpa. Mabigat na salita yan ni Apostol Pablo. Kaya nga, kung babasahin mo nga rito, sa Galatians 1:6, simulan natin sa verse 6, no? Sa Galatians 1, I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, unto another gospel, which is not another. Dito, nag-isip ako dito noon pa eh. Sabi ko, another gospel, which is not another. Hindi to iba eh. Itong gospel na to, makikita mo rin to sa Biblia. Kasi which is not another. Ang ibang sinasabi dyan eh, meron daw ibang ebanghelyo. Saan mo naman ibang ebanghelyo? Yung panahon nila, meron din kasi yung gospel of the kingdom. Yung kay Pablo, Apostol Pablo, gospel of the grace of God. Gospel of Christ, na tinawag niya rin gospel of salvation, at may gospel. Inangkin yan. So, paano sasabihin mong parehas yan doon sa gospel of the kingdom? Kaya yan. So, sabi niya, pero dahil nga sa ganyan, no, kaya lahat ba ng nababasa natin sa Biblia ay para sa atin ngayon? Ito, example natin, no? Pag nabasa mo ba ito, gagawin mo rin. Sabi sa Genesis, chapter 6, verse 14. Ito, madalas natin ini-example to, no? Make thee an ark of gopher wood. Rooms shall thou make in the ark, and shall pitch it within and without the pitch. Kung susundin mo yan,
dahil nabasa mo, meron bang tama ba yan? Gagawa ka ng arko? Inutos siya kay Noah, hindi naman sa atin. So, hindi pwedeng lahat ng mababasa ay gagawin mo o utos sa'yo o tama sa'yo. O, dito sa Leviticus, sabi, sa Leviticus chapter 11, verse 7, "And the swine, though he divide the hoof and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you." Bawal ang baboy. O, kung nabasa mo yan, bawal ang baboy. Kaya pala yung ibang religion ngayon ayaw kumain ng baboy. Kasi nabasa nila yan. Ganon din sa MCGI. Nabasa nila, bawal kumain ng hinandog sa Diyos-Diyosan. Pinagpalagay nila yung halal, hinandog daw kay Allah, hindi raw yung Diyos nila. So, ang mangyayari ngayon, pati Jollibee, walang kinalaman si Jollibee, binawal. Tapos magtatayo pala ng best house of chicken. Dito kayo kumain mga kapatid. Hindi pa kayo nagkakasala. Dito halal. Yung supplier nun, isa lang pala. Di ba? Hindi natin masabi. Sa dami nung supplier na, isa-isa lang din. So, yun, kaya kailangan i-divide natin. At hindi natin lalahatin na iyon at pag-aaralan natin, ano ba yung para sa atin at yung hindi para sa atin. Kaya, sabi naman ni Paul, di ba, tungkol dyan sa pagkain, sa 1 Timothy chapter 4, verse 4, na lahat ay maaaring kainin, basta tanggapin ng may pagpapasalam. Tama. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Yes. Kaya, hindi porke nabasa mo sa Biblia, automatic na tama agad ang application sa'yo. Kaya, yung mga nakikipagpilitan sa kanilang mga sinasabi na paulit-ulit, hindi sa atin yan. Mamayang konti, yun na naman. Utos na naman sa Hudyo yan, hindi atin yan. Makulit. Isang linggo na ata kami paulit-ulit lang. Ayoko na nga kausapin. Ito, number 2 naman, ang problema ng verse na pulot-pulot, cherry picking, si Satanas din pumulot din ng verse yan. Di ba? Pumulot din ng verse si Satanas Kaya, wag nating sabihin na pag pumulot ng verse ng talata yung preacher mo, tama agad. Dahil si Satanas, pumupulot din ng verse yan. At tingnan mo sa Mateo, chapter 4, verse 6, ginamit niya pa yung Psalms. Pero mali ang context at application. Sabi sa Mateo, sa Tagalog na lang natin muna basahin ka agad. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siya ay nagbiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Di ba? Nag-quote pa siya, galing pala yan sa mga awit. Sabi sa awit, sapagkat siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Tama naman, di ba? Kinote niya yun, pero binaloktot ni Satanas. Bakit binaloktot? Ang protection dito, yung hindi naman lisensya para i-test mo yung Diyos, or mag-suicidal attempt ka. Tumalong ka, para masubok mo yung Diyos. Hindi naman sinabi na, kaya nga sinagot siya ni Kristo rito. Anong sagot ni Kristo? Sabi niya, sinagot siya ni Kristo, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." Sabi niya, ginamit naman ni Kristo, ating Panginoon, yung Deuteronomy chapter 6, verse 16. "You shall not tempt the Lord your God as you tempted him in yan, sabi nga no? Do not tempt your God. Ano ba yun? Yun na nga. Kaya pag pinapakita natin dito, kahit pareho ng salita na nababasa sa Biblia, kapag mali yung application, nagiging kasinungalingan. Kaya kailangan natin ng right division na tamang context. Dahil kahit salita ng Diyos, pwedeng baloktotin ng demonyo. Maraming sinugo ang demonyo, mga ministers of righteousness. Kaya
Pag ang preacher mo, binabaloktot yung salita, yung talata, asahan mo, sugo ng demonyo yan. Oh. Eh, kahit ang demonyo, marunong bumasa ng verse eh. May verse pa eh. Yung mga nakikinig lang, ayaw magbasa ng Oo. Bible. Di ba sa Tapos sasabihin mo, makikinig ka na lang. Makikinig ka na lang. Eh, kung sugo ng demonyo yung pinapakinggan mo, maniniwala ka agad. buti pa yung demonyo, may memory verse dito. O, isa pang mali, no, nabanggit ko kanina, yung Roma 12, chapter 12, verse 9, yun nga, yung sinasabi ni Soriano madalas, kaya madalas itong sabihin ng mga miyembro eh. May utos tayong umanib sa Church of God. Aanib tayo. Anib tayo sa mabuti. Bakit? Yung Romans chapter 12 verse 9 yung sinasabi nila. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Sabi ganun, kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Tunog anib kasi, di ba? Yung makisanib. Pero pag binasa mo yan sa English, abhor evil yan, cleave to that which is good. Ang hawakan mo ang mabuti at layuan mo. Eh, mabuti ang iglesia, di ba? Mabuti. Sabi, mabuti. Alam mo bang mabuti nga yan? Eh, hindi nyo nga alam yung salvation, yung gospel of salvation. Paano kayo hindi nga kayo ligtas dyan? Paano naging mabuti yan? O, saka hindi talaga yun ang context ng talata. O, isa pa na ginagamit ng ibang preacher, no, yung Mateo, yung madalas kong banggitin, yung Mateo 24, 13, yung chapter 24:13. He that shall endure unto the end, ang magtitiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. The same shall be saved. Yeah, kaya nga nung umalis ako sa MCJ, katakot-takot na verse na ganyan ang binabato sa akin. Punong-puno yung chat ko, magtitis hanggang wakas, hindi totoo yung once save, always save. Ayun pala, sa Hudyo pala sinabi, tungkol pala sa darating na Great Tribulation. Yung biro mo, inangkin natin. Inangkin natin nung nandyan ako. Inaangkin ko din yan, kaya kahit hirap na hirap ka na sa pagbibigay. Yeah, hihingan ka ng target. Meron tayong feeding program, mga kapatid. Hirap ka na, pambabayad mo ng kuryente, saka ka na lang magbabayad, ibigay mo. Kasi may isip mo, kailangan magtiis tayo hanggang wakas para tayo maligtas. So, ginagamit ng mga preacher yan para tinatawag doon, i-brainwash ka na kailangan mo magtiis. Pero hindi yan utos sa atin. Oo, magtitiis tayo ngayon, pero hindi para maligtas. Dahil ligtas na tayo eh. Talagang meron tayong pagtitiisan tayo ngayon. Marami. Dahil habang nandito tayo sa mundo, tayo lang magtitiis tayo. Maraming mga pagsubok at hirap dito sa mundo eh. Pero hindi para maligtas. Kaya yan, mali. Yun, hindi yan para sa butterflies. Kundi sa Israel yan eh. Yung pagtitiis na yan. Sa tribulation yan. Sa Great Tribulation. Kaya kung hindi ka marunong mag-right divide, mapapahama ka sa mga maling doktrina tulad niyan. Aangkinin mo yung mga pagtitiis ng Israel sa Great Tribulation pa yun, sa future pa yun. Madalas itong ginagamit ng mga mixture para i-kondisyon ang pagtitiis hanggang wakas para sa kaligtasan. Pero kung susuriin mo sa dispensational context, iba ang paksa at audience. Hudyo ang kausap dito ni Kristo eh. Nasa earthly ministry pa siya, nakatutok sa Israel. Sa Romans 15:8 na sabi, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. Sino ba yung may covenant of circumcision? Di yung mga Hudyo. Siya yung ministro ng mga Hudyo. Hindi sa atin yan eh. Kaya iba nakagalit eh. Sinusunod lang naman natin yung utos ng Panginoong Jesucristo eh. Hindi naman kayo kausap ko dyan. Yeah. I was not sent but unto the lordship of the house of Israel. Ba't di natin sundin yun? Siya may sabi nun. Diba? Sabi sa Ephesians, sabi naman ni Apostol Pablo, no? Sa kanya naman in mystery. How that, Ephesians chapter 3 pala, verse 3 to 5. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote upon few words, whereby when you read,
You may understand my knowledge in the mystery of Christ. Habang binabasa mo pala, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kaya kailangan magbasa rin at mag-aral. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Ito na-take up ko na ito nung mga nakaraan na itong holy apostles and prophets, yan yung inilagay sa body of Christ. Hindi yan yung Old Testament prophets or yung 12 apostles. Hindi yan yun. Sila yung sa body of Christ. Kasi may mga nilagay din sa body of Christ. Ang ebanghelyo ng kaharian naman, ang concern dito, yun nga, magtitiis hanggang wakas, kasi ang concern nila rito, yung darating na kingdom sa lupa. Kaya nga sa Acts chapter 1 verse 6, sabi nga, nagtanong yung mga disciple na, mga apostol, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Biro mo, kingdom of Israel yan eh. Hindi naman kingdom ng heaven yan para sa atin. Hindi para sa atin yan. Hindi tayo gibinuo para sa earthly kingdom. Tama po. Yun po. Ang tribulation setting yan, ang end na binanggit, hindi kamatayan ng isang individual din, kundi wakas ng Great Tribulation. Magtitiis hanggang wakas. Sabing gano'n, di ba? Akala nung iba, pag namatay sila, nakapagtiis na sila ng hanggang wakas. O kaya, hanggang dulo ng mundo siguro, ang iniisip ng karamihan dyan. Yun pala, ang ibig sabihin ni Kristo dyan, hanggang wakas ng Great Tribulation, kasi darating na ako. Save ko na kayo, nandito na ako. Yun, magtitiis hanggang wakas. Kaya hindi sa ating panahon yan eh. Yun. Kaya, sabi nga sa patunay niyan, sa Matthew 24, verse 21-22, For then shall be great tribulation, such as what was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Pero mo, kung hindi papaiksin, walang maliligtas doon. Kahit yung mga hirang. Yung hirang na to, yung mga little flock o remnant of Israel to, Hindi ito yung MCGI o sino man yung nag-aangkin yan. Hindi tayo sa panahon natin yan. Amen po, amen. Kaya, kita mo, ang mga pupunta sa millennium after nung Great Tribulation, mga overcomers yan. Tayo, ano ba tayo? Di ba tayo overcomers? Ano tayo? More than conquerors. Yan, kapatid. More than conquerors. Hindi tayo overcomers. Kaya pag nakabasa ka ng overcomers, hindi para sa atin. Hindi tayo yun. Tayo more than conquerors. Higit pa tayo sa nagtagumpay or mapagtagumpay. Kaya yun ang mga papasok. Ang makatagal, sila magtitiis at magtagumpay, ay papapasukin sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo dito sa lupa. And he that overcometh and keepeth my words unto the end, sabi sa Revelation chapter 2 verse 26-27, to him will I give power over the nations. May bigyan na ng power sa lahat ng bansa. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. Kaya pag overcome it, nilagay mo yung body of Christ dyan, yung iglesia, mali. Lalagay mo sa Revelation, yung mga overcomer yan. Binaba mo naman yung, binigyan na tayo ng more than conquerors, gagawin mo pang overcomer. Di ba kayo, di ba, mali eh. Lagay mo dun sa, nakabasa ka lang ng Church of Ephesians. Overcomer yun, di ba yun? Yun yung tinatawag na tribulation churches or sa Jewish churches yan. Hindi yan tribulation churches or revelation churches. Hindi yan yung body of Christ ngayon na gagawin mong overcomer. Hindi body of Christ yan. Tayo ngayon ay sealed with the Holy Spirit the moment we believe the gospel. Hindi tayo
nakasalalay sa pagtitiis hanggang wakas para maligtas, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ephesians 1:13, we are sealed by with that Holy Spirit of promise unto the day of redemption. Kaya yan. Kaya malinaw ang Matthew 24:13 ay prophecy program para sa Israel. Hindi doctrine para sa church, the body of Christ ni Apostle Paul. Sa atin ngayon, hindi endured unto the end, kundi believe the gospel. And you are sealed unto the day of redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Ito, binabaloktot din to ni Soriano eh. Sabi, huwag mong pighatiin ang Espiritu Santo dahil tinatakan kayo hanggang sa araw ng pagtubos. Dahil aalis ang Espiritu sa inyo. Wala naman ako nabasa ng aalis. Bakit dinadagdagan? So mali, di ba? Kaya huwag mo sabihin na puro tama yung sinasabi ni Soriano. Kailangan pag-aralan nyo rin. Mga number 3 na tayo, mga nagbabawal na wala sa panahon. Diba? Madalas yan sa masasabi nila, ginagamit nila yung Hebreo chapter 10 verse 26. Ginagamit nila yan para sa mga umaalis sa kanila o sa once saved, always saved. Pero ang Hebreo or Book of Hebrews ay sulat para sa Hebreo. Book of Hebrews nga eh. Hindi naman ikaw kasali, Israel yan. Hindi para sa Gentile body of Christ yan. Itong Hebrews 10:26 madalas ginagamit ng mga reliyon yan at ng MCGI laban sa osas or sa mga umaalis sa kanila para takutin o baga pasamain yung mga umaalis para matakot naman yung mga naiwan, di umalis, di ba? Ano ba sabi sa Hebreo chapter 10 verse 26? For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ano ba audience? Sino ba audience dyan? Mga Hudyo nga, kaya Book of Hebrews yan, under the Kingdom Program. Hindi yan body of Christ. Kaya yan, may mga temple worship pa dyan, animal ang transition mula Mosaic Law, may mga animal sacrifices pa yan, ang transition yan mula Mosaic Law, papunta sa bagong covenant with Israel. Kaya dyan, mababasa mo rin yung new covenant dyan, sa Book of Hebrews eh. Sabi dyan, no more sacrifice for sin. Kasi once they rejected, yung nireject nila yung pagkamatay ni Kristo, inoffer niya yung sarili niya, wala na silang ibang mapupundan, kundi judgment. Kaya kung i-apply mo yan sa body of Christ today, ibig sabihin, di masisira yung sealing. Hindi tayo sealed pala, di ba? Sino ngayon ang totoo? Diba? Sasabihin nila, sulat din ni Pablo yan eh. Wala pang katunayan yan. Na dinidebate pa nga yan kung sino talaga sumulat dyan sa Book of Hebrews. Kasi kokontra yun sa sinabi niya na tayo ay saved and sealed. Tayo ay already sanctified, di ba? Sanctified pa nga tayo eh. The moment we believe the gospel. Hindi progressive holiness para maligtas, kundi positional sanctification. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 sabi, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified, past tense, in Christ Jesus, positionally, banal na tayo, sanctified. Sasabihin nila, kaya nga nagugulat ako pupulot dito, idodoktrina ng ilang araw ni Soriano, para ka daw matanggap ni Kristo, tanggapin mo rin yung aral. Kaya yung ebanghelyo niya, aral. Nung natutunan ko yung ebanghelyo, ano ba ebanghelyo? Nagulat ako. Talagang kasi, ang ebanghelyo sa MCG ay aral, utos, Biblia. Yun yung mga naririnig ko pala, mensahe ng mabuting balita yan. Nang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Na tayo ay niligtas ang ating mga kasalanan, tinubos niya sa kanyang kamatayan. At siya'y nilibing at muling binuhay na ikatlong araw. Sa madaling salita, ang Hebrews chapter 10:26 ay babala sa mga Hudyo na tumanggi kay Kristo, bumabalik sa mga sacrifice system. Pero sa atin ngayon, ang kaligtasan ay sealed, justified, sanctified kay Kristo. Kaya ang nagbabanal ngayon para manatiling ligtas equals
yung ibang gospel yan, wala sa panahon natin. Kasi para manatili kang ligtas, magbabanal ka. Walang ganun sa atin. Dahil tayo ay ligtas na sealed. Di na tayo magbabanal para maligtas pa o mapanatili yung kaligtasan. Kaya pipilit mo, i-apply mo yung mga ganyan talata sa panahon ngayon. Tatakutin mo yung mga lumabas. Popos mo pag gano'n, yung mga yan, wala nang haing natitira dyan, demonyo na yan. Ganyanin mo pa kami, nakaranas ako niyan. Demonyo na raw ako. Kaya yung pinakamatali ko pang kaibigan sa MCGI, yun ang unang-unang nag-block sa akin na nagsabi na demonyo ako. Samantalang sa isang panahon naghaharutan pa kami noon. Kahit parehas kami lalaki. Bibiruan kami. Minsan kakandungan ko pa yung sapalit. Close na close kami. Pero the best friend, BFF. Pero sa isang iglap, dahil lang naipaliwanag ko na may mali si Soriano, nagalit na sila sa akin. Kinalimutan na ang 12 taong kong kasama sila. Na baka minsan, napautang ko pa, hindi natin masabi. Forgotten friend. Yun. Mahirap Mahirap talaga minsan tanggapin. Pero nakamove on na ako dyan. Ito na ngayon, ang kinalabanan natin, yung mga maling aral na natutunan ko sa MCGI, na mali pala. Huwag kayo nagagalit kung kami ba't na tinutumbo ko yung MCGI? Dyan ako galing Wala, tumbukin ko yung INC, di ko makabisado yung aral noon. At yun alam ko namang mali din. Ang inaano ko, yung mga kaibigan ko dyan, baka sakaling maliwanagan, kung pwede ko nga lang makausap si Daniel Rason, gusto ko sanang makausap Saka pwede paratingin nyo itong video ko or yung mga pinopost ko. Baka sakaling siya may pag-asa pa. Si Mr. Soriano, wala ng pag-asa yung patay na hindi niya na maitatama ang mali. Si Daniel Rason, pwede pa yan. Pwede niya pang malaman na may dispensation tayo at may right division. Kaya huwag kayong magagalit kasi ito, galing kami dyan Natutunan lang namin to na para itapon namin yung mali. Hindi ito paninira. Gusto namin, matutunan nyo rin to. Yan, maraming dyan. Ito pang madalas kinukot. Ito, kanina lang may nagpasa na naman, Ecclesiastes. Chapter 12, 13, 14. Laging paano yan, di ba? Lalo na ang nagtuturo niyan, mixture. Parang summary verse daw ng Biblia yan Sabing ganon, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So ito, kaya ang hilig-hilig ng pinanggalingan ko sa mga kautusan Kahit over na nga, di Roma, wala naman sinabing bawal magpagupit ang babae ng buhok. Ang sabi lang dyan, kaluguran ang may mahabang buhok. Di naman sinabing bawal magpuputol. Hanggang saan ba yung mahabang buhok? Dito lang sa lampas balikat, mahaba na yun. So, magulo, di ba? Ito ang wakas ng bagay, sabi. Ang context niyan, sulat ni Solomon yan sa ilalim ng Old Testament economy. And keep His commandments, malinaw na tumutukoy sa law of Moses yan. Sa 613 commandments. Ang kabuuan ng tao noon sumunod sa kautusan dahil iyon ang kondisyon ng covenant sa Israel. Mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 24-25 pala yung kinuha ni Solomon Tingnan mo, moseklo pala yung mga tinitira nyo sa amin And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord. Matakot sa Diyos, diba? Our God for our good always, that He might preserve us alive, as it is at this day, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He had commanded us. Pero moseklo yung pinanglalaban nyo sa mga once save, always save. Moseklo yun. Ang judgment na binanggit dyan ay ayon sa works at base sa law. Pero sa atin ngayon, sa dispensation of the grace of God, hindi na tayo under the law. Sabi sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you,
For ye are not under the law, but under grace. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan ngayon kasi tayo ay under grace. Di naman tayo naligtas dahil sa pagsunod sa kautusan o sa ating mga gawain. Naligtas tayo dahil sa pag-ibig at kabutihan at biyaya ng Diyos. Kahit tayo patay pa, sa kasalanan, spiritually dead, niligtas tayo. Oh. Tayo ay justified without the deeds of the law. Sabi sa Romans chapter 3, verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Justified by faith tayo. Ang full duty natin ngayon ay maniwala sa gospel of Christ. At ipalaganap din ito, tayong mga ambassadors for Christ, ay ipalaganap din ang gospel of Christ. Maging ambassadors tayo, maging ministry of reconciliation. Maging ministers of reconciliation. Kasi may ministry talaga ang mga body of Christ. Kaya sabi nga ni Pastor Jason, narinig ko sa kanya, believe siya sa mga Jehovah's Witness dahil lahat yun, ministers. Dapat tayo, ang ating, ang ando natin, ang isip natin, ganun din, na tayo, pag naligtas na tayo sa body of Christ, maging ministers din tayo. Kaya yan, ang whole duty natin ngayon ay maniwala sa gospel of Christ at maging ambassadors ng Ministry of Reconciliation. Kaya, sabi dyan, saan ba natin mababasa yan? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20. And all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing the trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be you reconciled to God. So, ang magpapareconcile sa Diyos ay ang gospel of Christ. Amen. Hindi aral, hindi utos, hindi Biblia. Ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan yun. Instead of fear, God and keep His commandments, mosaic yun, tayo ay tinawag para lumakad. Walk worthy of the Lord. Sa Colossians chapter 1 verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Stand fast in the liberty, sabi sa Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Huwag na tayo ulit magpalipin. Saan? Sa kautusan, sa kasalanan. Huwag na tayo palipin ulit dyan. Kasi yung kautusan, naintindihan lang natin dyan, tayo ay makasalanan. Hindi man nagliligtas yan. And hold fast the form of sound words na tinuro ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 13. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus. Ang commandment na sinusunod natin ay hindi Mosaic law. Hindi kautusan ni Moses, hindi yan. Kundi ang instruction ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat. Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 14, verse 37, if any man think of himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Linaw, di ba? Kung si Apostle Paul ay ating sinusunod siya, ang ating pattern, utos din ng Panginoong Jesucristo yun sa kanya. Kaya kung gagamitin natin yung Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14, verse 13 and 14, bilang batayan ng kaligtasan ngayon, maling application yan, wala sa panahon. Kaya para sa atin ngayon, ang conclusion of the whole matter is yung 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 6. Ano sabi doon? Na ang Diyos, ano ang ibig ng Diyos? Will have all men to be saved
and to come unto the knowledge of the truth. Sa pamamagitan ng finished work ni Kristo sa krus. And number 3, or number 4, ang tunay na pamantayan ng rightly dividing. Hindi lahat ng nasa Biblia ay tungkol sa atin or para sa atin, to us, pero lahat ay for us. Hindi about us. Hindi to us, pero for us. Sabi nga sa Romans chapter 15 verse 4, whatsoever things were written or aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Lahat ng scripture, lahat ng kasulatan, may silbi yan. May aral ka diyang mapupulot. Pero hindi lahat yan direct instruction sa atin sa body of Christ. Diba? Meron yan. Saka si Paul is our pattern. Sabi sa number 2, number 1 natin is hindi lahat ng nasa Biblia ay tungkol sa atin. Number 2 naman, si Apostle Paul ang ating pattern. Sabi ganyan, no? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 16, howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering, for a pattern to them which will hereafter believe on Him, to life everlasting. Para tayo, papunta na nga sa everlasting life tayo. Kaya ang Gospel of Christ, ang 1 Corinthians chapter 15, 1-4, ito ang basihan, hindi ang Law of Moses. Hindi ang Gospel of the Kingdom, hindi ang Tribulation Gospel, yung pinangaral ng anghel, hindi yan. Magiging accursed kayo dyan. Kaya application ng right division, kailangan i-apply mo. Israel is not the church, the body of Christ. May division yan. Prophecy and mystery. Kaya ba yan? Law versus grace. Kaya maraming mga maling aplikasyon yung iba, ginagamit ng mga preachers yan na iba. Kaya ngayon, sa atin, hindi yung mga kautusan sa Old Testament o Kingdom. Kailangan alam nyo yun kung saan kayo pupulot ng talata. Ito, halimbawa ito. Ginagamit ito ng mga prosperity preachers. Sabi sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Madalas itong ginagamit ng mga prosperity preacher. Declaration para ito sa simpleng personal greeting lang pala ni John kay Gaius. Hindi to doctrinal promise ng financial prosperity. Ang atin ngayon is sa Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yan ang atin. Hindi yung mga prosperity gospel na ginagamit ng mga prosperity preacher. Israel, maling context sa Matthew 10:8, sinasabi, heal the sick, raise the dead. Yan, tayo ba, pwede pa ba tayong gumawa niyan? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Kaya sabi nga ni Soriano noon, kaya tayo, nangangaral tayo. Hindi tayo kumukuha sa hindi ka pananampalataya. Bawal mag-abulo yung mga bisita. Pero pag napasok ka na, wala ngang ikapo. Pero inakupo. Inakupo ka dyan. Dito paninira kasi galing ako dyan. Kaya yan, hindi para sa atin din yan kasi meron pa ba nagbubuhay ng patay? Nagpapagaling ng ketong, wala, doktor yon, pero hindi preacher. Hindi yan para sa atin, yung mga signs and wonders para sa apostles, sa kingdom program yan, yung 12 apostles. Ngayon, ang instruction sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Yung Malakay, 3:10, ginagamit rin yan. Hindi yan para sa atin. Tithing yan para sa Israel yan under the law. Sa atin, sa body of Christ, giving is voluntary. Cheerful giving, not compulsory. 2 Corinthians 9:7. Pero wag naman tayo maging manhid. Na dahil, di ba, voluntary na, kailangan maging masaya pa rin tayo na tumulong sa ministry. Magbigay,
Ang abot ng ating makakaya. Huwag nga dahil, pala, hindi atin yan right division na kami. Tapos pati yung cheerful giving, binawal mo na sa sarili mo. Hindi gano'n. Kahit tayo ligtas na, huwag tayong maging manhid o kailangan na bigay din natin yung masaya sa puso natin. Kasi paano tayo lalaganap? Yung mga mixture nga di ba? Mixture na nga yan pinapalaganap nga nila, ang lalakas nila tumulong. Tayo naman, hindi naman tayo pinipilit. Kaya kung kukunin mo basta-basta ang verse, balik tayo. Yan, ito. Precaution to ni Peter Tatandaan niyo yung sinabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 15-16. Ito, malapit na tayo matapos. May mga hindi marunong, binabaluktot yung kasulatan. Sabi ni Peter diyan, basahin ko sa King James. "And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, had written unto you, and also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction." So, sa sarili nilang kapahamakan, kakapahamak nila yung mali nilang pag-intindi, binabalok tinitwist nila yung talata. Kaya malinaw na malinaw, ang madalas tinitwist dyan yung kay Pablo, kasi siya yung nagturo ng one save, always save Ayaw nila tanggapin, kaya mismo yung sulat ni Pablo yung binabaloktot nila. Biruin mo pag nakarinig ng Ephesians 2:8-9 sasabihin tuloy mo! Galit pa. Tuloy mo. Parang nararamdaman ko kahit chat lang or kahit text lang. Tuloy mo sa verse 10. Aba, sabi ko, ganyan pala tinuro ng preacher ninyo, pabaligtad ang basa. Ba't di natin simulan sa verse 1? Kita natin doon. Patay pa tayo, spiritually dead. Ano pa ginawa mo doon? Iniligtas tayo, spiritually dead. Wala ka namang ginawang mabuti sa harap ng Diyos doon. Pero niligtas ka, sinasabi. Tapos ngayon, babaliktarin mo. Diba? Yun ang Kaya, ang ating ngayon sa atin, apply natin to ngayon sa buhay natin. Huwag basta nakasulat lang. Kundi tanungin natin, kanino ito nakasulat? Sino sinulatan? Kailan? Anong dispensation? Law dispensation ba? O ngayon? Dispensation of the grace of God. Always test kung align ba yan kay Apostle Paul sa kanyang mga tinuturo, dahil commandment of the Lord yun sabi, this is the commandment of the Lord. Kung kontra yan sa tinuturo ni Apostle Paul, hindi sa atin yan. Kaya kung hindi mo mara-right divide yan, mapapahama ka, mapupunta ka sa maling doktrina, baka mawala pa yung assurance mo, maiwang ka. May danger yan Kaya, hindi dahil sa nabasa sa Biblia ay tama na agad. Ito, conclusion natin, Kaya ang tamang tanong, para ba sa atin ngayon, under grace, o para sa ibang dispensation yan sa mga Hudyo? Kaya malinaw, salvation by grace through faith, Ephesians chapter 2:8-9. Ang Christian life natin, according to Paul's instruction, Romans to Philemon. Kaya gagawin natin ang utos. Ang ating prinsipyo ay study and rightly dividing the word of truth. Yan. Kaya marami ang nagbubuhat ng Biblia. Biblia ang hawak, pero hindi marunong mag-right divide. Kaya nauuwi sa maling doktrina. Huwag tayong tumulad doon. Mag-aral tayo ng tama. Sundin natin si Apostle Paul, dahil yan ang pattern natin, at ipahayag natin ang gospel of grace ng malinaw. Yan lang po mga kapatid, at magandang araw po sa inyong lahat. Amen.